Nagtagong na lang ang bibig ko sa pagkagulantang sa ginawa niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin kaya napatitig na lamang ako sa magaganda niyang mga mata. "Sweet," he said in a sensual whisper, at hindi pa siya nakontento nang may pahabol pa siyang pagsipsip muli sa daliri niya. Bakit mo yun kinuha?" Tanong ko dahil bago sa paningin ko ang ginawa niyang ito. "Gusto ko lang." Pagkasabi niya noon ay umayos na siya ng tayo at kinuha niya na ang pinagkainan ko at dinala sa sink na parang walang nangyari. Kumuha siya ng tubig sa ref at nagsalin sa matangkad na baso at ibinigay sa akin na agad ko namang kinuha at ininom. Maraming salamat." Nahihiya't nautal kong sabi. Okay na sana kung hindi niya lang iyon ginawa. Ang lalaking ito, hindi ko mawari. Binuhat niya ako ng walang kahirap-hirap para isampa sa kabayong si Fiona at saka siya sunod na sumakay. Natutuwa ako. Pakiramdam ko ako ang hinete habang pasaklang na nakaupo dito. Natigilan lang ako na magdikit ang aking likod at ang matigas niyang dibdib. Nailang ko siyang nilingon. Ano? Dexter? Baka pwedeng layo-layo ko ng konti sa akin. Masyado tayo nagdidikit. May iba na rin kasi ako nararamdaman sa likod ko sa may bandang baba. Parang may matigas. Hindi ko lang matukoy sa kanya dahil nakakahiya namang sabihin na may parang tumutusok sa likod ko at hindi naman kaaya-aya kung hayagan ko pang sasabihin. His one eyebrow shot up. Wala na akong isuran. Kabayo ito sinasakyan natin, hindi motor. Normal na magdikit ang katawan natin. Binalik ko na lang ang tingin ko sa harap at tumikim na lang. Ako na lang nag-adjust nang umusod ako paharap, ngunit nagulat ako nang kabigin niya agad ako pabalik sa kanya. Kaya mas napalapat lang lalo ang likod ko sa kanyang matigas na dibdib. Higit ko pang naramdaman ang matigas na bagay sa bandang ibaba ng likuran ko nang mas idiin niya pa ako sa kanya na kanina ko pa ikinababahala. Don't move. Tila utos iyon at ang kamay niya hindi pa rin inaalis sa pagkakayakap sa bewang ko. Hindi na ako makapagpigil na magsalita na ako. Ano po kasi, may bagay sa likod ko na matigas. Tumatama siya sa may bandang pangupo ko. Hindi ko na napigilang sabihin sa kanya. I just heard him chuckled. So, you feel it? Napawang naman ang bibig ko at labis ang naramdaman kong pag-iinit ng magkabila kong pisngi. Hindi ko tuloy magawang makapagsalita. Palagay ko'y masyado na atang nagiging tahasan ng binatang ito. Ginoo, hindi ka nararapat magsalita ng ganyan gayong, hindi ko na maituloy-tuloy ang nais kong sabihin. Batid pa niya ang panunukso at napasingap ako nang hapitin niya muli ang bewang ko para mas idiin pa ako sa kanya. Naramdaman ko mainit at mabango niyang hininga na tumatama sa bandang bato ko, dahilan para magtaasan ang lahat ng aking balahibo sa katawan. Sinubukan kong alisin ang kamay niyang nakayakap sa akin, ngunit tinigpitan niya pang lalo. Hindi ka aya-ayang pakinggan, lalo na't ikay binata at ako'y isang dalagang probinsyana. Lalo na itong ginagawa mong pagyakap sa akin ay isa ng kapangasan. Hindi na kaaya-aya sa pakiramdam. Batid kong igalang niya ako. Ramdam ko naman na natigilan siya at unti-unting inalis ang kamay niya sa bewang ko. Patawad, nakalimutan kong isa ka nga palang mahinhing dalaga. Paumanhin sa aking kapangasan, binibini. Sa wakas ay tuluyan niya na akong binitawan. Nakahinga naman ako ng maluwag. Umalis na tayo. Yakag ko na dahil baka kung ano na namang maisipan niyang gawin. Hindi ko pa alam ang likaw ng bituka niya. Nang pinatakbo niya na si Fiona ay parang may iwan ang kaluluwa ko sa bilis nitong pagtakbo. Lalo na't hindi naman ako sanay sumakay sa kabayo. Dexter! Tili ko kaya maagap niyang muling niyakap ang bewang ko bilang suporta sa akin sa takot kong mahulog. Don't worry, I won't let you fall. Gayun pa man, kahit sinabi niyang hindi niya ko hayaang mahulog, hindi pa rin nawala ang takot ko kaya nahawakan ko ng mahigpit ang braso niyang yakap muli ang bewang ko at ngayon batid ko na huwag niya akong bibitawan kundi mahuhulog ako. Hawakan mo ko na mahigpit, Dexter! Kanina gustong-gusto kong alisin niya ang kamay niya sa akin, ngunit ngayon ako na nagpapayakap sa kanya. Sana pala'y naglakad na lang ako. Mas lalong bumilis ang takbo ni Fiona imbis na pabagaling niya. At kung anong bilis dito ay siya ring higpit ng yakap niya sa akin, kasabay noon ay ang pag-alog na magkabila kong dibdib na tumatama na sa bisig niya. Pabagalin mo, Dexter! Utos ko na may kasamang pagtili dahil umaalog na ang lahat sa akin. Para mabilis tayo makarating sa paroroonan, kailangang bilisan. Hindi niya man lang alintanang nahihipuan niya na ako.
Nasasagi na ng braso mo ang dibdib ko! Sa pagkakataong ito'y nawala na ang hinihin sa boses ko. Batid kong hindi na ako komportable. Hindi ko alam ngunit nararamdaman at nahimigan ko ang pagngisi niya. Kahit hindi ko siya lingunin. Imbes na bumagal, nagawa niya pang mas lalong pabilisin nang utusan niya si Fiona. Hindi na ako sasakay sa kabayo. Huling beses na ito. Nakakadala. Kung alam ko lang na ganitong paraan niya, intensyong hipuan ako, sana hindi na ako pumayag na magpahatid at sumakay sa kabayong ito. Galit akong bumaba ng kabayo niya nang makarating na kami sa nayon sa mismong tapat ng bahay namin. Hindi ko tinanggap ang kamay niya nang aalalayan niya sana ako. Nangunod ang noon niya sa inasal ko, pero sa inasal niya ni hindi man lamang niya alintana. Nakakadismaya ang binatang ito. "Hey!" Tawag niya sa akin nang hindi ko na siya nilingon. Dire-diretso lang ang lakad ko. Hindi na ako nag-abalang pasalamatan siya dahil halata namang sinamantala niya ang pagkakataon. Nakausap akong bagalan pero mas binilisan. Ako mapapasok na sana ako sa aming bahay nang maagap niyang nahawakan ng kamay ko, dahilan para mapahinto ako. "Bakit?" Galit kong baling sa kanya. "Why, you're mad? Ikaw na ang hinatid ko pagalit? Wala man lang thank you?" Tanong niya na parang ako pa itong hindi marunong magpasalamat. Sino naman magagalak matapos ng pasimple niyang pananamantala sa akin? "Nakiusap ako sa iyo, Ginoon, nabagalan mo lang pero mas pinabilis mo. Di mo nabatid kung naihipuan mo na ako?" Himuto ko. "Ah, yun pala ikinagagalit mo? Well, sorry. Kung hindi kita yayakapin, mahuhulog ka. Ayoko namang madungisan o masugatan ng maganda mong kutis." Dahilan niya na hindi naman katanggap-tanggap at mas lalo lang nagpakulo ng dugo ko. "Maaari mong bagalan. Umalog na lahat sa akin. Ayaw mo pang pabagalin ang kabayo mo. Talagang sinadya mong mas binilisan." Hindi ko na napigilan ang pagtaas at pagbakas ng iritasyon sa boses ko. "Binibini, kung hindi ko nga bibilisan, hindi nga tayo makakarating ng mabilis sa ating paroroonan." Kalmado niyang katwiran ngunit hindi ko yun tinanggap. "You almost touched my breast!" Napa-English na tuloy ako. His face turned into an awe expression and his lips curved into an O. "Sorry, I didn't mean it. Gusto ko lang talagang ihatid ka rito agad sa inyo. Hindi ko intensyon na hipuan ka o ano paman." Hindi ako naniniwala sa sinabi niya. Umiling ako. Akala ko'y iba ka. Bakas ang pagkadismaya sa boses ko at bigla na lang siyang nagseryoso matapos ko iyong sabihin. "When I said I didn't mean it, I didn't mean it. Hindi ko sadya. Kung gusto naman pala kitang samantalahin, bakit hindi ba kanina nang makita kitang halos subod-hubad na sa batis? So now, I will ask you, did I touch you when I saw you almost fully naked?" Seryosong-seryoso mukha niyang nakatitig sa akin habang mapanansya ang ginagawad sa akin. Napalunok ako. Hindi." Sagot ko sa tanong niya na kung hinawakan niya ba ako o hindi kanina. Bakit pakiramdam ko ako ngayon na may kasalanang pinag-iisipan ko siya ng masama? "And now, you're accusing me that I touched your private part while we were riding on Fiona? Nasinamantala lang kita?" Batid niyang masama pa ang loob niyang inaakusahan ko siya ngayon. Kasi naman, nakausap akong bagalan mo pero hindi mo ako pinakinggan kaya akala mo intensyon kong hipuan ka habang nasa kabayo? Pagtutuloy niya sa sasabihin ko sana. Hindi ba't ganoon nga? Gusto ko sanang sabihin ngunit naunahan na ako ng panghihina ng loob dahil sa mga pinagsasasabi niya. Tila batid niyang ako lamang ang nag-iisip ng iba. Ngunit paano naman, katawan ko ang nasagi. Alam niyang tumatama na ang dibdib ko sa braso niya ngunit pinagpatuloy niya pa rin. Tumango na lamang ako. Batid kong oo, tama ang sinabi niyang yun nga ang nasa isip ko, dahilan para mapatawa siya. Tawang na nga asar pat unti-unti siya naglakad papalapit sa akin sabay kamot sa kilay. Yumuko siya nang makalapit na siya sa akin at agad din namang nag-angat tingin. Biglay muling sumeryoso mukha niya. Tinitigan niya ako diretso sa mga mata ko. "Kung intensyon ko talagang hipuan ka, doon ko na sana sa kubo ginawa. Pasalamat ka nga't nakapagpigil pa ako. Kung hindi, doon pa lang tinapos ko na." Napalunok ako kasabay ng pamimilog ng mga mata ko. Napahawak ako sa dibdib ko sa pagiging bukas at ahasan nito ko magsalita. "Saka isa pa, kung masama ako lalaki, hindi lang hipong ginawa ko sa'yo. Marami pang iba." Saad niya pa kaya nag-abot ang tahip ng dibdib ko tuluyang hindi nakasagot. Sobra-sobra ng iyong mga sinasabi at paraan ng iyong mga pananalita.
Halos pabulong kong sinabi na ikinataas niya lang ng isang kilay. Kung hindi mo ako inakusahan, hindi rin kita pagsasabihan. Saan niya na parang ako pa talaga ang may kamalian? Ibang klase rin talagang binatang ito. Hindi ko mahinuha kung ano ba siyang klase. Isa naman siyang maginoo ngunit may pagkabastos. Aminin mo nang meron ka ring kamalian. Batid kong wag niyang isisilang sa akin. Wag niya akong ginagamitan ng reverse. Kanina pa ako humihingi ng pasensya sa'yo pero hindi mo naman tinatanggap. Katwiran niya. Dahil hindi ka sincero. Paano bang sincero gusto mo? Palagay ko'y wala nang patutunguhan pang usapang ito, Ginoo. Maiwan na kita dyan at magpapahinga na ako. Paalam ko na sa kanya ngunit muli na naman niya akong hinawakan sa kamay. Dama ko ang tingin ko sa kamay kong hawak niya. Nawibili ka na atang hawakan ako ng hawakan ng walang pahintulot ko. Ngayon mo pa nagawa magreklamo, Eunice? Kung kailan ilang beses ka na niyang nahawakan. Hayaan mo, sa susunod hindi lang hawak ang gagawin ko. Tototohanin ko pa lahat ng iniisip mo sa akin at sisiguraduhin kong hindi ka makakapagprotesta kapag dumating ng araw na iyon. Banta niyang sensual dahilan para mabagabag ako sa posibleng hatid niya sa akin. Tila may nararamdaman akong humahalik sa akin leeg pababa sa akin tungki ng dibdiba. Hindi ko naman magawa magmulat dahil sa labis ko pang antok. Nabigla ang katawan ko kahapon nang sumakay ako sa kabayo ni Dexter kaya pakiramdam ko tuloy nabugbog ang katawan ko at dahil na rin siguro sa paglalamoy ko sa batis. Ines, gising na! Nak, may bisita ka! Nahimigan kong panggigising sa akin ni Inang ngunit ungot lang ang tinugon ko. Tumagilid ako ng higa upang ipagpatuloy ang masarap kong tulog. Ayoko pagising dahil masyadong pagod ang pakiramdam ko. Ines, gising na sabi! Si Daniel nasa salas natin, kanina pa naghihintay sa'yo. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko kaya napabalik ko sagad ako ng bangon. Nawala ang antok ko at napatitig kay Inang na mukhang nagulat din sa pagbalikwas kong bigla. Sino ho? Pupungas-pungas ko pantanong sabay kusot ng mata para magpahula sa antok. Si Daniel, binibisita ka. Kanina pa siya dyan sa salas natin, may isang oras na din siya naghihintay. Namagising ka at ikaw naman tulog mantika ka pa rin. Sagot niya dahilan para agad ako mapatayo na ikinagulat na naman ni Inang. Ano ka ba naman? Masyadong magugulatin si Inang pero mas nagulat ako dahil bakit nandito si Daniel? Bakit siya nandito, Inang? Gusto ko rin makita, kaya bilisan mo na mag-ayos. Harapin mo ng binatang iyon na kanina pa naghihintay sa'yo sa labas. Tinulak na ako ni Inang sa isang pinto patungong banyo sa likod bahay namin. Oo, may isa pang pinto ang silid ko. Exit ito papuntang banyo. Kahit inaantok pa ako, binilisan ko na ang pag-aayos, ngunit habang nasa kalagitnaan na ako ng pang-umagang gawain, ay natigilan ako. Naalala kong bigla kanina, parang may naramdaman akong mahalik sa akin sa leeg ko. Umabot hanggang sa tungki ng dibdib ko. Wari kong panaginip lamang iyon dahil sa sobrang pagod na nararamdaman ko. Wala namang ibang pumapasok na silid ko at kami lang ni Inang dito. Imposible namang si Daniel. Kahiyahiyang isipin kung siya nga dahil hindi naman para mangahas ito. Kaya naniniwala akong panaginip lang kahit pakiramdam ko'y totoong may humahalik sa leeg ko patungo sa dibdib ko. Alinsunod kong iniling ang ulo ko para iwaksi ang kahalayang iyon na hindi maganda ang hatid sa sistema ko. Tinapos ko ng ginagawa at sigurado kong wala na akong panis na laway o muta sa mga mata. All clear na matapos ng ilang hilamos. Nakakahiya namang maamoy niyang god breath ako sa kamay muta pa, kaya dalaga kong tao. Nagbihis ako ng maayos na bestida. Kanina ang suot kong pantulog ay nagmistulang see-through short dress na hapit sa akin. Sanay na kasi akong yun lang ang suot ko kapag natutulog, maginhawa at presko kasi sa katawan. Naabutan ko si Daniel na prenteng nakaupo sa aming sala habang nanonood siya ng telebisyon. Ang kamay niya nasa baba at ang siko'y nakatukod sa hita. Nilingon niya ako nang maramdaman niya ang presensya ko. Napansin ko namang kakaiba ang ginawad niya sa akin nang hagudin niya ako ng malagkit na tingin, sabay magaan siyang ngumiti at tumayo para lapitan ako. Isang magandang umaga para sa magandang binibini. Maginoon niyang pagbati sa akin at ang malagkit niyang tingin ay hindi na naalis-alis. Mas nakakailang pa ata siya ngayon, hindi kagaya noong gabing una ko siyang nakilala at nakasayaw. Masasabi kong mas naiilang ako sa kanya ngayon kaysa sa kuya niyang si Dexter na kasama ko lang kahapon. Magandang umaga rin naman sa'yo, Ginoo. Nahihiya ko pambati sa kanya. Kaya aga mo atang naparito sa amin. Gusto kita makita.
Ilang araw na simula nang huli ko na silayan ang iyong ganda. Kaya ako'y naparito na para masilayan ka, kahit na sandali. Malamakata niyang sagot dahilan para mapatikim ako. Ganoon po ba? Ikaw ba'y nag-agahan na? Oo, kanina pa. Dumaan lang talaga ako para sadyaing makita ka. Kaso tulog ka pa kanina kaya naghintay ako. Magsasalita pa sana ako nang pukawin kami ni Inang. May dala itong bikong nasa maliit na plato at isang tasa ng kape. Senyorito Daniel, kumain ka na muna. Ang inang ko. Ako ang hindi pa kumakain pero siya lang ang hinainan at saka bakit ngayon lang siya naglabas ng makakain? Kanina pa narito ang binata. Kanina pa siya narito nang, pero bakit ngayon nyo lang siya naisipang ngainan ng pagkain? Tanong ko. Hihintayin ka nga raw kasi niyang magising para sabay na raw kayong kumain. Sagot niya habang walang mapaglagyan ang gusto niyang ngiti sa muka. Nasaan ang akin? Maghintay ka, sandali. Pagdating sa akin biglang nagsungit. Ang inang ko talaga. Siguradong kung walang bisita hindi niya naman ako ipaghahain at may kasama pa na sigaw kapag nagpahain ako. Kaya ang ending self-service sa bahay na ito. Dumakong muli ang tingin ko kay Daniel. Sabi mo kumain ka na. Huwag kang mahiya magsabi, hindi ka pa naman pala nakain. Kumain na talaga ako. Masikaso lang talaga si Manang sa bisita at kahit sinabi ko ng busog pa ako, ay hindi siya maniwala. Kaya sinabi kong hintayin na lang kitang magising. Paliwanag niya. Tumango na lamang ako at maya-maya'y bumalik na si Inang dala ang akin na biko na may isang basong gatas pa. Ang swetata ng nanay ko ngayon. Palibasa, alam kong nagbubunyi ang kalooban niyang mayroong binatang santilyan dito sa bahay. Matapos ilapag ni Inang ang pagkain ko sa sentro ng lamesa, sa tapat ko ay pinanlakihan niya ako ng matang bigla na batid niyang ayusin ko ang pakikiharap sa bisita. Napailing na lamang ako at hindi pinansin ang palihim nitong pandidilat sa akin. Alam ko naman kung paano makiharap ng tama sa isang binatang bisita. Tanda ko pa noon parang sila nga ang hindi marunong dahil ipinagtatabuyan nila agad ang mga binatang gustong manligaw sa akin ng walang pagdadalawang isip, lalo na kapag nalalaman nilang mahirap lamang ang estado ng buhay nila na gaya ng sa amin. Hindi ko alam pero hindi naman kami mayaman, ngunit ang inang ko ay siyang tunay na may pagkamata pobre. Pagdating sa mga kalalakihang nais, hingin ang kamay ko na sa palagay ko'y isang hindi kanais-nais na pag-uugali. Ngunit ano nga lang bang magagawa ko? Anak lang naman nila ako at magulang ko sila. Wala akong karapatang suwayin sila kahit noon pa mang nabubuhay pa si amang. Napapitlag naman ako na bigla akong hawakan ni Daniel sa braso para pukawin ako. Are you okay? Tanong niya na mapansin niyang napatulala akong bigla at napaisip ng malalim. Tumango ako. Oo, ayos lang. Ni hindi ko nga namalayang iniwan na pala kami ni Inang dito ng kami lang. What's bothering you? Tila na curious siya. Wala naman siguro masama kung magiging bukas ako sa iniisip ko. Iniisip ko lang. Kasi noon, wala kami mga binatang bisitang tinatanggap dito sa bahay. Kung panliligaw ang pakay sa akin. Kahit pa nga kaibigan lang ang intensyon, ayaw ni na amang at inang. Paghahayag ko ng iniisip ko. Bakit? Ibig sabihin wala kang ini-entertain ng mga manliligaw? Kahit noon pa man? Tanong niya pa na muli kong ikinatango. Oo, kasi bawal. Ayaw nila ako magnobyo. Kaya nga ngayon nagtataka ako paano may binatang kagaya mo na pinayagang makapasok dito sa loob ng bahay at kausapin ako. Tila nagtatanong kong sagot kahit na alam ko naman kung bakit. Dahil santilyan si Daniel, sila ni Dexter. Kahapon nga dito naghapunan ng kuya niya dahil ayaw paalisin ni Inang nang hindi dito kumakain ng hapunan. Sa kauna-unahang pagkakataon may nakasabay at nakasalo akong binata. Kahit ilang na ilang at hiyang-hiya ako kagabi, pinagtibayan ko ang sarili kong pakiharapan si Dexter sa kabila ng mga pinagsasabi nito sa akin. Patungkol sa bagay na iyan, hindi naman sa pagmamalaki, pero marahil dahil sa apelyido ko ang nagdala kung bakit welcome na welcome ako dito sa pamamahay ninyo. Alam niya rin dahil kilalang mayaman ang pamilya niya. Sino ba namang tao dito sa ngayon ang hindi tatanggaping bisita ang mga santilyan? Sila lang naman ang isa sa tinitingalang pamilya dito sa probinsya, gayong sa dami nilang mga lupain na pag-aari dito, kasama na ang aming nayon at iba pang mga karatig na nayon. Idagdag pa na sa kanila rin, mga naghahanap buhay ang mga karamihang mamamayan dito sa probinsya namin. Tama ka, batid ko nang alam mo iyon, Ginoo. Saan ko kasabay ng pagyuko, may kung ano sa loob kong ikinalulungkot ko.
Naalala ko na naman na sinabi ni Inang na hindi iaasa ang pag-asenso sa mayayaman, pero kabaligtaran ang nangyayari ngayon. Pasimple niya akong ipinagtutulakan sa magkapatid na sandalian. Napabuntong hininga na lang ako sa isiping iyon. Wala namang magbabago kung yun talagang iniisip at palagay ng tao. Mukhang may hindi magandang tumatakbo sa isip mo. Hula niya na tama naman. Ngumiti na lang ako para pagaanin ang sarili kong pakiramdam. Wala, at huwag mo akong intindihin. Sadyang napagod lang ako kahapon kaya nananamlay ako. Napagod? Nangunod ang noo niya. Napagod ka saan? Dapat ko bang sabihin na kasama ko ang kuya niya kahapon? Baka kung ano na kasing isipin nito pero bahala na nga. Kahapon kasi ng umaga naligo ko sa may batis. Hindi ko alam na nandoon pa lang yung kuya. Anong ginawa niyo ni kuya sa batis? Tila lumalim bigla ang boss niya at bigla-biglang naging seryoso ang muka at bakas na hindi niya gusto ang narinig. Patapusin mo muna ako, Ginoo. Hindi na siya nagsalita pa pero kita ko ang pandidilim na mukha niya kaya napatikim ako kasabay ng paglunok. Nambubigat ang paligid pero nagawa ko magpatuloy. Nandun ang kuya mo sa kubong pagmamayari ninyo at doon pala siya nagpalipas ng gabi. Inihatid niya akong pauwi, sakay kami ng kabayo niyo si Fiona. Dahil bago sa katawan ko ang pagsakay ko sa kabayo kaya siguro ganito kasakit ang katawan ko. Paglalahad ko. Hindi ko na isinama ang senaryong nakita ako ni Dexter na halos hubot-hubad na. Amin na lamang iyon. Tumangutango na lamang si Daniel na tila batid niyang naintindihan niya na kung bakit ako pagod. Alam ko iba agad ang nasa isip na lalaking ito kaya dinatalye ko na. Hindi ko alam ba't ba ako nagpapaliwanag sa kanya, ngunit pakiramdam ko'y obligado akong sabihin kahit na tingin ko hindi naman kailangan. Mabuti naman kung ganoon. Sa susunod huwag kang basta sumama kay kuya. Baka kung saan ka pa niya dalhin, di mo pa siya kilala. Tila pinapaalalahanan niya ako sa sarili niyang kapatid. Palagay ko'y mabait naman sa Dexter. Base sa ipinakita niya sa akin ng sandali kami nagkasama kahapon, yun nga lang, mukhang may likas itong pagkabastos sa kabila ng pagiging maginoo. It's too early to say that, young lady. Manang, hingin ko sanang pahintulot ninyong dalhin ko si Eunice sa mansyon. Hingin permiso ni Daniel kay Inang. Naimbitahan niya ako na magtungo sa kanilang asyenda at magpunta sa kanilang rancho. Doon, ililibot niya ako. Nahiya naman akong pahindian ang paanyaya niya kaya pinaunlakan ko. Walang problema, senyorito. Kahit anong oras mong iuwi ang anak ko'y walang kaso. Basta pag-ingatan mo lang ha. Nag-iisa ko lang kasang anak yan. Pagpayag ni Inang at halatang pabor na pabor pa. Hindi na lamang ako nagsalita at nauna na akong lumabas ng bahay. Iniwan ko na sila nang may sinasabi pang ilang bilin si Inang sa kanya. Hinintay ko na lang si Daniel dito sa labas habang nakayuko akong sinipa-sipa ang mga maliliit na batong nakikita kong nasa lupa. Ilang saglit lang lumabas na si Daniel. Ano, tara na? Yakag niya na sa akin at nagtungo siya kung saan nakatali ang kabayo niya. Ito na naman po kami sa kabayo. Kasasabi ko lang kahapon na hindi na ako sasakay kailanman sa kabayo, ngunit mukhang wala akong pagpipilian. Sa totoo lang ayoko nang sumakay sa kabayo. Nadala ko kay Dexter kahapon. Saad ko bilang pagpapakatotoo sa kanya. Naging agresibo bang hinete si kuya? Tanong niya habang inaayos ang tali. Paano kaya nitong nalaman? Nagtanong pa talaga ako. Malamang kilala niya ang kapatid niya na ganoon. Tumango ako. Oo, imbis na bagalan niya mas lalong binilisan. Kahapon pa yun nangyari pero kapag naalala ko na naman, bumabalik ang inis ko kay Dexter. Don't worry, I'll make a smooth ride for you. He assured me at tipid lang siyang ngumiti. Napanguso ako. Ano naman pangalan niyang kabayo mo? Tanong ko. Kung ang kay Dexter ay Fiona, ano naman kaya ang kanya? His name is Dusty. Dumihin kasi ang kabayong ito noon kaya yun ay pinangalan ko sa kanya. Sagot niya na ikinatangu-tangu ko lang. Ano nga palang gagawin natin sa rancho niyo? Tuturuan kita mga bayo. Nanlaki naman ang mga mata ko sa narinig. Parang isa yung musika sa akin tenga na noon ko pa gustong marinig na may willing na turuan ako. Parami namang willing noon pero dahil nga ayaw ni na Inang ay wala din namang makapagturo. Ngunit ngayon, heto na, pagkakataon ko na. Talaga? Para naghugis puso ang mga mata ko sa tuwa at saktong paglingon niya ay natawa siya sa nakita niyang reaksyon ng mukha ko. Basta sa reaksyon mo, gustong gusto mo matuto ah.
Palagay niya at tumangutango ako na tila isang atat na bata. Oo, gustong gusto. Pangarap ko talaga noon pa man na matutong maging hinete ng kabayo. Hindi yung sakay lang ako tapos ang hinete ang nasa likod ko. Natawa siya. Let's go, para makarating tayo na maaga sa ransyo at hindi tayo abutin ng tirik ng araw. Baka mangitimpang yung porselanang kutis. Nagulat pa ako nang walang kahirap-hirap niya akong binuhat para isakay sa kabayo at ganitong-ganito rin ang ginawa ni Dexter sa akin. Natatakot ako, baka kung ano na naman ang maramdaman ko sa likod ko at masagi na naman ang dibdib ko ng panlalaking bisig. Sumakay na rin siya at kagaya nga ng inaasahan ko, lumapat din ang gusto ang dibdib niya sa may likod ko at naramdaman ko na namang may matigas sa bandang ibaba. Ano ba naman buhay kong ito? Ganito na lang ba parati kapag ang hinetay sa likod ko nakapwesto? Palit na lang kaya kami. Nilungon ko siya. Daniel, pwede bang sa likod mo na lang ako? Pagbabaka sakali kung pumayag siya. Nangunot ang noon niya. Hindi pwede. Baka makabitaw ka at mahulog ka pa. At kapag nahulog ka, gagawin kong tapang kabayong ito. Napaawang naman ang bibig ko dahil pareho sila ng sinabi ni Dexter sa akin kahapon. Ang kaibahan lang, seryoso si Daniel nang sabihin iyon. Napalunok ako. Hindi ko na sasabihin masarap ang tapa. Baka pagdating sa mansyon ay lutuan niya rin ako ng tapa kagaya ni Dexter. Masasabi ko tuloy ngayon na malaki ang pagkakatulad nila. Hindi lamang sa kanilang itsura kundi pati na rin sa paraan ng kanilang pananalita at pagkilos. Pero maliban na lang sa kanilang pagpapakita ng emosyon, yun ang isa sa pinagkaiba nila. Walang sabi-sabi rin niyang niyakap ang bewang ko gamit ang isang bisig habang isang kamay ay nasa tali. Hindi na ako nagprotesta at tinayaan ko na lang siya dahil mukhang ito talaga ang paraan na maiwasan akong mahulog. Hawakan kita na mahigpit para huwag ka mahulog. Saan niya at pinatakbo niya na sa Dusty at ito na naman ang kabako. Ang bilis ng takbo ng kabayo. Daniel! Tili ko. Relax, hawak kita. Hindi iyon. Hindi. Hawak niya nga ako pero ang kamay niya ay nakadakba na sa isang dibdib ko. Daniel, ang dibdib ko! Bitawan mo! Galit kong sigaw ngunit parang wala siyang narinig at hindi pa rin binitawan. Lantaran ang ginagawa niya. Pangahas na lalaking ito. Mas gugustuhin ko na atang si Dexter ang hinete kesa rito. Daniel, ang kamay mo sabi! Galit ngunit naiiyak ko ng sigaw. Dahil sa labis na pagkadisgustong nararamdaman ko. Ilang beses ako nagprotesta sa kanya at ilang beses kong sinubukang alisin ang kamay niya ngunit hindi niya ginawa. Hanggang sa nakarating na kami, lahat-lahat sa entrada ng mansyon nila, saka lang niya ako binitawan. Galit akong bumaba ng kabayo niya. Pinalis ko ang mga butil na luhang naglanda sa magkabilang pisngi ko. Ngayon lang may nangahas gawin sa akin ang bagay na iyon. Hindi ko siya nilingon ng dire-diretso ako nagtungo sa likod bahay nila patungong kusina kung saan palagi nagluluto si Inang. Bukas naman ang mansyon sa mga nagsisilbi sa kanila kaya walang problema kung hindi ako magpaalam pumasok dito. Wala naman akong ibang pupuntahan kung saan na lang ako dalhin ng mga paa ko. Doon ako nagtungo at akmang papasok ako sa common CR nang hapitin ako ni Daniel sa bewang. Nagpumiglas ako at nanlaban sa kanya dahil ayokong mahawakan niya. Kapangahasan ang ginawa niya sa akin kanina. Walang pahintulot niyang hinawakan ng kaliwan dibdib ko. Bitiwan mo ako! Galit kong tulak sa kanya sa matigas niyang dibdib ngunit nanatili lang na mahigpit ang hawak niya sa bewang ko. Ines, listen. I'm sorry.